So, eto na nga. Finally, we are launching One Shot. Sa True yan, sis. Finally. Ang tagal nito ha. 3 months preparation. Pero bagong lahat, pakilala muna tayo sa ating mga viewers and listeners. Uy, viewers and listeners. So, hello Philippines, hello world. Ako si Kai Bondo. And I'm Ram Malang. And kami makakasama sa mga chismisan at kwentuhan natin dito sa ating podcast, which is One Shot. Sa True yan, sis. Pero bagong lahat, bakit nga ba One Shot? Sis, gaya ng ating tagline. One shot na kwentuhan. One shot na chismisan. Bago mang one shot na reports. Hoy! So, correct ka dyan. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano nga ba ang first topic natin para sa ating first episode of One Shot? Ayan na, simulan ko na. Unahin ko na. Tirahin ko na sa'yo, sis. Hoy! Paano ka nga ba napunta dito? Nasaan ka na? Bakit ka nandito sa DILG? Paano ako nandito? Yes. Paano ka nandito? Paano tayo nandito? Ayan. Hoy! So, ito na nga. Ito ang aking kwento. Paano nga ba ako nasa DILG? Pero bagong lahat, di ba alam naman natin na bago ka makapasok sa DILG, maraming proseso ang kailangan mong daanan. Di ko nga expect, sis, yung mga process. Totoo. Sabi nga nila, mahirap pumasok daw sa government. Oo. Mahirap pumasok sa government, pero mas mahirap pa sa DILG. Mahirap, sis. Aminin. I agree. Hindi ko expect na ganoon ang... Maraming exams, maraming interview. Ikaw, sis, nakailang ano ka ba? Interview? Sa pagkakatanda ko, sis, parang 4. Ang dami, Ang dami, di ba? sis. Ang dami. Mag-e-exam ka pa. Nung ako, nag-test pa ako sa central office. Ikaw ba, sis? Ay, swerte ko na lang, sis. Dito ako sa DILG Region 3. Sa ating regional office. So, yun. Sobrang hirap. Pero yun na nga, syempre, ito na. I-share ko na experience ko. Share mo, sis. Para naman, True. may mapag-usapan tayo. Paano nga ba ako nandito? Actually kasi, ito na! Oh my God! Hindi ako iyak, guys. So, paano nga ba ako nandito? Actually, nag-start yan kasi lahat ng relatives ko ay from the government. I started as Administrative Aid 4 na naka-detail dito sa DILG Pampanga. Hanggang nagka-vacant slot, kinuha ko ni ang dating Provincial Director ng Pampanga, si PD Mirvi. Then, doon, 2018, nag-start na ako as Admin 4. Nag-out na ako dito. Nag-exam muna ako, nag-PSB, RSB, and hanggang final interview. Maraming interview talaga, sis, katulad ng nangyari din sa'yo. Tapos until now, ayun, nandito pa rin ako. Who would have thought? Diyan ka pa din, sis. 4 years and counting, andito pa ako sa DILG. So, ayun nga. It's because I started as casual sa Provincial Government of Pampanga at dito ako na-detail. Kaya, ayun, I took the opportunity nung nagka-bakante. So, ayun. At awa ng Diyos, nakapasok ako. Uy! Ngayon, tignan mo naman. True, dito pa rin. Pero syempre sis, hindi pwedeng ako lang ang mag-share. Dapat ikaw din. Wait lang, ready na ba ako Pero hindi, ako naman sis, after nung pag-take ko ng board exam, ano ko na talaga, gusto kong pumasok actually sa DILG talaga. DILG na talaga yung gusto kong pag-applyan. If I remember it correctly, sis, ito yung first agency na pinag-applyan ko. Uy, totoo ba yan? Baka namimeke. Ay, totoo to, sis. Totoo. Like, kasama ko pa ang aking college friends, college bestie. Naglakad kami sa Sakop, sis. Walk-in talaga. 2018. Apply sa ano. Pero at that time, hindi napansin ang aking resume. Baka dahil wala akong experience. Ayan. Pero naalala ko that time, sis, nung pagkapasa namin, may nag-assist na HR. Pinag-take kami ng exam. Pero after nun, sis, wala na. Wala na akong narinig. Hindi mo na nabalitaan. Oo. Hanggang sa na-hire ako sa private company. Ayan. So talagang iba-iba talaga tayo ng ways kung paano tayo napunta sa kung saan tayo ngayon, no, sis? Imagine mo, sis, 2018 ako nag-apply. Natawagan ako ng 2022. Pero nasa government na din ako sa isang local water district. So, yan. Nung natawagan ako. Pero wala nang isip-isip yun, sis. Nung natawagan ako, if gusto kong mag-apply. Go! Grab na, sis! Grab na talaga. Kasi, parang
alam ko naman na ito na talaga, ito yung gusto kong agency ba? Kasi, talaga sis? Like, back in those days, talagang nakatatak na sa isip mo, DILG? goal ko siya. Like, meron ka ba talagang idea nun? Bakit DILG? Or alam mo na ba yung ginagawa ng DILG? Alam ko lang, sila yung that time, syempre, parang ang alam ko, sila yung mga nagsusupervise, nag-monitor ng mga LGUs, ganyan. Parang sa isip ko noon, uy, parang ang saya ng work nila. Parang fulfilling somehow yung work nila. So kaya siguro, yun din yung una kong in-applyan na agency. Pero gusto ko na din talaga sa government mag-work. Parang feeling ko naman marami sa ating mga viewers or listeners ngayon gusto naman talaga mag-work sa government. Totoo. Diba? Totoo yan. Pero ikaw sis, question ulit. Simula ba nun? Like, do you have any idea na mapupunta ka sa DILG? Like, did you expect na mapupunta ka? Oo, ma-hire ka ulit sa DILG? Or ma-hire ka sa DILG? Parang, kasi 2018 sis, parang wala na ako dun sa, parang na-accept ko na, ay, mahirap talagang pumasok sa government. So, parang alam ko na 2018, sis, paano ka pa nila tatawagan na 2022, di ba? Tsaka, nandun na ako sa, iba na yung line of work. Kumbaga, nag-start ako sa, tax accounting ng Australian company. So, ang layo na talaga sa government. Oo nga. Naalala ko, nasa Australia ka na nun. Oo. So, parang ang layo na. Tapos, ang starting talaga sa government din is, syempre, mababa muna. Kaya, parang, may consideration din nung tumawag sila. Pero parang wala na din isip-isip. Parang gusto ko, ito na yun. Mo na agad. Baka ito na yun. Grabe no, sis. Like, imagine, ang daming, sa lahat ng nakakapasok sa government, ang daming ways or ang daming struggle kung paano lahat nakarating kung saan man sila ngayon. Yung iba, pwedeng, hindi naman din nila choice ang government, or yung iba, talagang dito nila gusto. Parang, kung saan ka talaga, di ba? Ikaw ba, sis? Oo, sis. Actually, ako, gusto ko rin sa government. Kasi, since bata pa lang ako, yung family ko, talagang sa government na. Yung mom ko, nag-start siya sa civil service. So, lumaki ako, nakita ko yung way ng, kung paano magtrabaho sa government. Nakita ko yung, parang yung hiring, kahit nga hiring process, nakikita ko na eh. Kaya parang, nakita ko rin, nung habang lumalaki ako, tinatak ko rin sa isip ko, parang, kasi sa government, parang maganda. Kasi bukod dun sa security of tenure, yung mga benefits, di ba mostly yung mga tao nag-a-apply naman dahil sa mga yon. Parang, ay, oo nga, pwede yun. Parang, kasi bukod sa mayroong kang secured na trabaho, yung career path mo and yung growth, talagang sure ka sa government. Actually, sis, na-realize ko nga, hindi ko alam sa other agencies, pero sa hiring process ng DILG, ang hirap niya. Parang sinasalak ka talaga. Ako parang 2 beses ata akong na PSB noon. Oo. 2 beses ako na PSB. Tapos, biglang meron pang RSB pa. Yun yung... Tapos may final interview pa. Pero before pala nun, mag-exam ka pa. Oo. PQE. Oo. Tapos RSB. Yung RSB, sis, yun talaga yung parang... Kasi nandun lahat ng mga chief. Oo. So parang, paano mo ba ipoprove sa kanila na, uy, deserving ako, ganyan. Pero, feeling ko, meant naman na... Oo naman, sis. Totoo yan. Tsaka yung sa mga listeners natin ngayon, kung ramdam nila na parang hindi sila meant to be sa work nila ngayon or parang may hinahanap pa sila, things will get better in time. Hoy! Nag-words of wisdom! Sis, parang nakakaiyak yun. Hindi, totoo. Tsaka, parang normal din as parang fresh graduate. Mga may graduation na, na hinahanap mo pa yung gusto mo. Dami ka pang, parang i-explore mo pa lahat. Okay lang na parang ito ba, dito ba ako, meant ba ako dito, hindi ba ako meant dito. Diba? Midlife crisis. Totoo yung midlife crisis.
akala ko nga nung college, parang after graduation, na-figure ko na lahat. Pero, nung nag-work ka na, iba yung responsibilities, iba na yung, siya isipin mo, parang wala akong growth. Minsan mapapaisip ka talaga, parang wala akong growth. Parang, masaya ba ako sa work ko? Hindi ba ako masaya? Parang, tsaka naisip ko din kasi minsan, sis, ang hinahanap natin, lalo na yung mga millennials ngayon, no? Masaya sila sa work nila, parang work-life balance balance. Pero sa government, sis, hindi ako sure kung magiging applicable ang work-life balance. More on work balance, charot. Ano ba ang kasi iba, lalo na ako sa mga nagbabalak pong pumasok ng DILG, medyo kailangan mentally, physically, and emotionally prepared ka. Tama. Feeling ko yun yung pinaka-misconception sa government. Oo, totoo yan. Nasasabihin nila, ay, pag government employee, walang ginagawa. Chillax. Sis, hindi. Akala ko din nung una ganoon, pero nung may ano pa nga ako, parang na-culture shock ako. Totoo. Ay, ganito pala. Oo, lalo na sa mga, hindi ko kasi masabi sa ibang department, pero sa atin sa DILG, kahit umaga, gabi, madaling araw, weekends, holiday, kapag kailangan mong mag-work ka. Para kang on-call lagi. Totoo. Ang hirap nun kasi parang naging image ng government sa mga tao na, ay, government, wala naman ginagawa pero ang taas ng sweldo. Hindi po ganun. Hindi talaga siya. Totoo yan. Kasi, nagbabago yung time Nagbabago yung year, yung mga tao. Parang, matapos mo yung isang nasa to-do list mo, dadagdag ng 5. Totoo. Parang hindi siya natatapos. Kaya hindi ka makaka-relate din doon sa sinasabi nilang walang ginagawa yan. Kasi hindi. Apakadaming report. Pero aminin natin, sis. After ng mga ginagawa mo yun, napaka-fulfilling. Ay, oo. Diba? Iba yung fulfillment na may natatapos kang reports, may na-handle kang programs. Tas more on, na-realize ko nung nagsa-start na ako mag-handle ng mangilan programs. Kapag una, hindi mo siya magets. Pero pag inaral mo siya, tapos alam mo yung parang purpose ng mismong program, fulfilling siya. Totoo. Fulfilling siya. Kasi alam mong somehow may effect siya sa country natin. Small things. Country! Small things, sis! Uy! Totoo. Diba? Kaya nga, ako if ever man, yung mga listeners natin ngayon, they can also comment or like suggest or yung magsabi sila ng stories sa ano natin, pag i-upload natin to, na pwede na lang sabihin yung experience nila or kahit hindi sila sa government nag-work. Actually, even private. Paano ba sila napunta dun sa work or sa situation nila ngayon? And we can read them by our next episode. Pag-usapan natin, ano ba yung mga experiences din ng mga listeners natin. Kasi may mapupulot ka sa mga yon, diba? Meron kang parang take note ba? Ano? Keynote? Ano yan? Ano ba yun? Pabaon. Pabaon na. Yan. Ayan. May mapupulot ka na iba-ibang story. Feeling ko ito din naman yung purpose ng podcast natin. Totoo. Bukod dun sa makapag-chillax tayo ng konti, somehow, meron tayong mga topics na matakel. At the same time, may matutunan tayo sa mga yun. And mas maganda na interactive ito. Oo. Kaya sa mga viewers and listeners, comment kayo. Tsaka yung mga gusto din nilang pag-usapan, pwede. Diba? Pwede silang mag-suggest, pwede silang kung ano man. Like, ano ba, paano ba nakapasok kayo sa government? Or like, ano pa ba yung mga steps or process, ganyan, for hiring? Ano may mga do's and don'ts pag nasa government? Mga ganon. Diba? Kaya yung mga listeners natin dyan, pwede kayong mag-comment or mag-share ng experiences ninyo. Questions, yan. Sasagutin din natin yan. Diba? As long as kaya namin sagutin. Pag hindi, baka help mag-invite tayo ng guest. Marami tayong na mas knowledgeable sa topic na yun. Totoo yan. So yun, ang dami, di ba sis, dito sa episode natin to, na paano ka nandito, ang daming ways, ang daming mga
reasons ng bawat isa. Katulad mo, katulad ko, yung mga kasama natin sa office, sa DILG Pampanga, na iba-iba yung way nila na bakit sila nandito sa DILG Pampanga. And iba-iba din yung struggles nila, kung paano sila nakarating sa mga kanya-kanyang positions nila ngayon. Alam mo sis, kapag may mga nagkukwento tayo mga ano natin, kumbaga mga senior sa atin, may inspire ka din kasi may realize mo, nag-start din talaga sila sa pinakamababa. So, ang pagpasok din talaga sa government, risk siya. Lalo na ngayon, ang hirap ng buhay, sis. So, parang kapag mag-entry level ka sa government, medyo pag-iisipan mo din talagang mabuti. Kasi, lalo na kung meron sinusuportahang pamilya, kaya ba? Na kasi hindi naman agad-agad, nasa taas ka. Kasi nga, di ba, ang sabi nila, pag mabilis mong makuha, mabilis mawala. And kumbaga, kapag alam mong pinaghirapan mo, talagang, siya, mas fulfilling, mas alam mong pahalagahan, mas alam mong, mas mag-work hard ka ba? Yung alam mong nanggaling ka sa ganitong kababa lang, tapos ngayon nandito ka sa posisyon na parang, I never expect na malalagpasan ko yung ganun. Looking back, no? Masaya din sana kung meron tayong mga kumbaga ma-invite na ma-share nila yung stories nila. Paano sila naging successful sa line of work natin. Kasi pag maririnig mo talaga, may inspire ka kasi lahat sila pinagdaanan yung bawat step. Walang yung parang instant. Dito ako. Tama. Yung parang ito yung position na mataas. Dito ako mag-a-apply. Pero hindi eh. Kasi sa lahat na nakikilala ko so far ngayon dito sa opisina natin at sa DILG Pampanga, lahat nagsimula sa mababa. Totoo. Sa entry level. Lahat. Walang nagsimula sa mataas. Walang walang agad-agad na nandito. Parang talaga may inspire ka kapag narinig mo yung mga kwento nila na ako dati admin lang. Parang actually hindi mo man lang dapat ilang ang admin. Kasi doon sila nagsimula na ngayon, tsaka doon ka matitrain. Mataas na yung posisyon. Oo. Doon ka matitrain na paano makibagay, paano makipag-usap. Tsaka ano pa ba pwede natin i-share? Siguro, lang din, parang to share lang. Hindi siya yung parang kung sino pinakamatagal siya ang una mapopromote. Totoo. Kasi sa atin sa DILG, mag-e-exam ka po ulit. Diba? We have series of exam again para... So, continuous learning. And growth. Tama. Currently, yung mga kasamahan natin, sa ating mga kasamahan na nagtitraining. Mga apprentices. Super proud naman ang DILG Pampanga and the rest ng mga apprentices natin. Konting push na lang. Pa. Diba? Kung makikita din naman nila yung hard work nila doon. Pagtitiis kasi hindi nila nakakausap, hindi nila nakakasama yung mga families nila. Kaya kailangan talaga ng tibay ng loob, diba? Sobra. Yung emotional strength mo dapat talagang malakas din yung mental, Kaya ako rin sis, sobrang proud ko din sa'yo. Nung narinig ko yung sinabi mo na paano ka nga ba nandito? Tapos nung sinabi mo sa kanila, simula pala talaga nung una, gusto mo na sa DILG. And now, look at you. Na nasa DILG ka. Nakaka-proud. Kung din ako naniniwala na pag para sa'yo. Kasi kahit parang 2018, siguro by that time, hindi siya para sa akin. Alam nilang hindi ako mentally and physically prepared to enter the department. After 3-4 years, nung sigurong nakagain na ako ng experience, mas nag-grow na ako, mas natuto na ako, siguro sabi ni God nun, pwede na to. Pwede na natin pwede na nating isa lang to. Hinog na. Makapal na makipagsabayan. Makapal na mukha nito. Kasi kailangan na makapal na mukha. Hiring process pa lang, kailangan makapal na mukha mo. Sasayaw ka, kakanta ka, gagawin mo. Malakas ang loob. Tsaka dapat yung may tiwala ka sa sarili mo. Alam mo yung pinapasok mo din. Tama yan. RSB sis, manginig-nginig ako. Naghihintay ako sis. Ito yan, experience ko yan. Grabe. Lahat ng pawis.
Talaga nakikita mo lahat ng mga division chiefs sa harapan mo. Hi, good day. Papakilala. Sis, parang yun yung pinaka mahirap na pagpapakilala ko sa buong buhay ko. Nakatingin sila lahat sa'yo. Kasi sis, di ba, parang pagsasabihin nila na panel interview, alam mo lang, isa, dalawa, tatlo. Pero sa DILG, more than 5. Sis, PSB pa lang. True. PSB pa lang, 7 members. 7 members. Kailangan ng present. Lahat yan magtatanong sa'yo, lahat yan gigisain ka. So, kikilalanin Kaya ka sa talaga. PSB pa lang, nakagisa ka na. Nakagisa ka na, totoo. Kaya dun sa mga nasalak pa lang sa PSB, alam mo na kumbaga may linalaban din talaga mga yan. Kaya nga sa DILG, parang pag sinabi nilang nakapasok ka sa DILG, amazing na. Kasi parang sa lahat pala ng hiring process, sa lahat pala ng prosesong ginaanan mo, ang dami na. Yung palang, sis, makapasa ka ng PQE, parang, uy, pumasa ba ako? Kasi, sa PQE, ang dami nang hindi pa nakakapasa. Makita mong, ang hirap ng PQE, ha? Tapos, time pressure din siya. Tapos, meron pa yan, yung, tawag dito, yung sa psychological test, na napakahaba, napakadami. So, parang dun pala, tama ba itong pinapasok ko? Normal pa ba ako? Oo. Normal pa ba ako? Kaya pa ba? Pupush pa ba? So, yun sis. Ang nasabi ko lang din, I'm so proud of you kasi you're finally here. Ikaw din. Uy, imagine mo dito tayo. Yes. Sana, yung mga iba din nating malay mo, meron tayong sa mga viewers natin ngayon, makasama pala natin. Diba? Oo. Maging part din pala ng DIL. Pampanga, DIL. Na sana itong sinabi natin or kinuwento natin ay somehow naka-inspire din. And somehow makapag-prepared sila na, uy, ganito pala ang process. Mahirap pala at matagal. Pasensya lang talaga. Lakasan ng loob at pasensya. Totoo yan. Speaking of, i-continue na natin, sis. Ano yan, sis? Kamusta ka naman ngayon? Hoy! Ano ba? Bakit Kamusta ka ngayon? Kamusta ka ngayon sa work mo? So, ang unang tanong natin, paano ako nandito? Ngayon, kumusta ako dito? Ganun ba? Kamusta ka ngayon? Overall, lalo na sa work mo ngayon sa DILG, kamusta ka, sis? Uy! Baka pag-usapan na lang natin yan next episode. I think yun ang mas maganda sa next episode. Oo. Tsaka baka gusto nilang mag-comment din or may mga questions. Actually, we're encouraging our listeners and if possible, viewers na mag-comment sa mga experiences nila. Kahit hindi kayo sa government nag-work, sa mga situation nyo ngayon, sa work or sa life, paano kayo nandyan sa situation nyo? Kumusta kayo ngayon? Just comment or share your experiences and stories and we will read them sa mga next episodes namin. And grab na din natin ng opportunity, guys. Please check our FB page. Our social media accounts, our TikTok, meron tayong TikTok, sis. Yes. Ganon ang DILG Pampanga talaga. Totoo. May TikTok po kami, may YouTube, FB page. Lahat ng mga activities ng DILG Pampanga, mag-views nyo dyan. Yes. And very informative and interactive yung ating mga social media accounts. Kasi ang goal din naman talaga ng ating department is maging more interactive and innovative. Para mas ma-reach pa ang maraming viewers, maraming citizen. At mas maging kumbaga mas maging, mas mataas ang engagement. Oo, hindi lang engagement mas may matututunan sila ngayon. Actually, ang dami nagsasabi na kapag government daw, hindi nag-work yung mga websites or yung mga social media accounts. Well, we will prove you wrong because ang DILG Pampanga and I can say pa kahit yung buong DILG Region 3 and as well other provinces from DILG Region 3, ang mga Facebook pages, ang mga websites po namin ay always updated. Active. Yes, and active po ang mga posts at ang mga news, laging nagbibigay ng updates para sa lahat. So makikita mo talaga yung tinatrabaho din ng ating department. Makikita mo din yung mga updates sa ating mga programs. So mas siya, and mga announcement din, guidelines. Tama. Yan, makikita natin dyan. Kaya follow nyo na din, share nyo na din. Click like and subscribe. Hoy! So guys,
i-wrap up na natin to, sis. Next podcast naman, pag-usapan natin, kamusta ba tayo? Okay. Kamusta ba tayo sa work natin? Gugustuhin pa ba nilang mag-work? Kaya mag-share lang kayo para makabasa kami Oo. ng mga experiences and mga stories from other listeners and viewers. So, ayun. Thank you so much. Follow niyo kami sa podcast. So, this is One Shot. One Shot na kwentuhan. One shot na chismisan. Bago ang mga one shot na Reports! reports! Huy!